Hello guys, nandito na naman ako, pero bago ang lahat, paki-like na, share and subscribe my channel para updated po kayo. Guys, natanawa guys. Nakita gyud mi guys, oh. Oh, nakita ang luwag ug ang isda. Nagtuog ko guys nga kanang naari na sila kay kada Sabado man gina sila mosuroy. Nya karon di ay wala pa di ay sila maari guys. Oo. Nya karon hinuon nag-abot hinuon mi diri kay ang among amigo og ako ang Paris dito pa sila sa sa taas, ako pod bumaba ako. Dumating pala sila, akala ko nandito na sila kahapon, yun pala ngayon pala sila pumunta. Oo, tapos dito din nila naisipan na bumaba na kung nasaan kami. Ayan nga guys, ito guys, nagpasyal kami guys muna dito sa labas at sobrang init dito guys. Mas mainam pa siguro sa Pilipinas guys, kasi sa Pilipinas hindi ganito kainit. Kahapon di ka pwede talagang lalabas kasi kahapon 41 kahapon o 43 kahapon, sobrang init. Oo, ngayon 35 kami dito ngayon. Kaya ito guys, ngayon at sabi ko mag-ikot-ikot muna kami habang sila ay nagkakape. At yan na nga guys, sobrang init. Kaya sabi nila na mas mainam ang Pilipinas. Sabi nila guys, mas mainam ang Pilipinas kasi di masyado mainit. Pero yung iba nga nandito na sasabihin nila ayaw nila sa Pilipinas kasi mainit. Pero tutuusin nga, mas mainit dito. Sobra. Kaya lang, meron din kaming panahon na guys, malamig. Oo. Pero ngayon is init. Sobrang init guys. Talagang sobrang init. Grabe. Makapaso. Yan guys. Makapaso guys. Makapaso ang init. Kaya ito kami sa labas. Diba? Sobrang init talaga guys. Kaya dito kami sa Joondalup. Yan guys. Dito kami sa Joondalup. Pumunta lang kami dito at dito kami nananghalian. Kalain mo guys, 1 hour and 20 minutes yung takbo ng train. Yes. Ang layo sobra guys. Pumunta lang talaga kami dito at dito nananghalian. Isang oras at 15 minutes yung biyahe namin. Pupunta lang dito at dito mananghalian. Na may mga restaurant naman sana doon at iwan ko ganito talaga dito. Kung saan kami gustong mananghalian, doon kami. Kasi pag sumakay kami ng train, isang beses lang kami kumuha ng ticket at saka $10 na yon. At kahit ilang beses ka pa sakay ng train is wala lang yun guys. Kahit isakay mo pa yan ng bus, hindi ka na mamamasahi. Oo, yun lang ang pamasahi mo, isang beses ka lang nagbili. Yan. Kaya ngayon at nandito kami sa labas ngayon, katatapos lang namin kumain. At alam mo naman, yung mga anak namin is mahilig din magkape. Kakakain lang, magkape na naman sila. Ito kami, papasok kami sa Gym Kid. Kung anong meron dito. Oo, maningin-tingin kami guys. Guys. At yung kasama ko ay nagtingin-tingin ng Gym Kid na mga ng mga t-shirt, mga sapatos. At ako dito lang tayo-tayo ko. Nagmuni-muni. Ayan nga guys. Uy, sana nga mapapunta na dito yung mga anak ko guys. Para naman na
makakatulong sa aking business at ako'y magkaedad na. Kailangan na talagang may makatulong na. Kasi dati pa sana yung nakapunta dito yung anak ko guys, kung wala pang yung magsusul-sul-sul ng ano, yung iba kasi parang ayaw nila na mapunta yung anak ko dito. Yan, sinusulsulan. Kaya ngayon, naisipan namin guys, kumuha ng unit sa Pilipinas para mapaupahan namin guys. Habang nandito kami, may mababayaran kami guys. Oo. Kasi, yun na ang ano guys na kung sa Pinas man kami, at least meron na kaming income din doon. At yung business ko dito is yung anak ko na lang ang mag ano din. Pag halimbawa makapunta na sila dito. Kasi hindi ka habang buhay magtrabaho guys. Nako guys. Makapagod din naman. Oo. Tingnan mo. Dahil wala kaming ibang mapuntahan, wala kaming relative dito mapupuntahan, kaya ang ginawa na namin guys is pumunta kami sa ibang lugar at doon mananghalian, doon maghapunan. Yan. Doon i-relax namin. Relax pag may time. Ganun talaga guys. Pero bukas, may trabaho na naman ako hanggang Friday. Dalawa-dalawa. Kaya lang, yung ano ko guys, yung mga client ko is ano, flexible yung araw ko sa kanila at saka oras ko sa kanila. Basta sasabihin ko lang sa kanila ganito ganyan, kaya pag-uwi namin mamaya i-arrange namin yung duty ko this week kasi meron kaming Airbnb na gitrabaho guys, i-cleaningan. Kasi halimbawa ng Airbnb, pag may pumunta ngayon, pumasok doon sa nilinisan namin ng ano, yung Airbnb, tapos mag-check out pagkabukasan, so pupuntahan na naman namin dininisin. Yan, kaya ganun guys yung ano namin doon. Oo. Sana nga hindi masyadong maraming linisin, parang maaga yung ano namin guys matapos. Okay. Mahirap din dito guys. Kailangan ka rin magkayod. Swerte na yung nasa Pinas guys. Kasi sa Pinas guys is pwede ka nang hindi magtrabaho, upo-upo. Dito kasi hindi pwede. Kailangan kang kumayod. Magtrabaho ka talaga para pangbayad lahat. Meron na naman akong bayaran ng rehistro ng sasakyan. Tsaka meron na naman yung ipa-service na naman yung sasakyan namin. Kasi sabi ko ng asawa ko, okay lang naman sasakyan, pero ayaw niya talagang hindi. Gusto niya talagang i-service yung sasakyan. Oo, kailangan i-check yung sasakyan. Yan guys. Sunod-sunod. Kaya naisip ko guys na kukuha talaga ako ng babayaran sa Pilipinas, kaya ng unit namin at saka yung sasakyan namin doon, para naman guys na hindi lang kung nagbabayad man kami doon, at least na maamin na at saka may nakita sa pinapaguran namin guys. Oo, yun nga. Kaya kung sino yung gusto maghuli din ng Cebu, meron kami pong Airbnb, fully furnished po siya, pwede kayong magluto doon at affordable din siya. At saka ano guys, yung open ng bahay namin doon is 30k ang buwan. At saka ano guys, yung electricity niya at saka tubig niya ay ang magbabayad ay yung nag-i-stay. Yan guys. Oo.
O kung halimbawa lang hindi lang aabot ng 1 month, only 2 weeks lang, 15,000 pesos. Ganun guys. Or 3 weeks lang, i-divided lang yung 30k sa 3 linggo, hindi lang babayaran guys. Hindi kagaya yung inupahan namin guys is talagang nagbayad talaga kami ng yung 20,000 pala is 2 weeks lang pala, 3 weeks lang pala yung guys. Oo. Kaya yan, hindi pa yan matawag na fully furnished talaga kasi nga wala naman silang mga ibang gamit. Kaya kailangan talagang nagdala pa kami ng lutuan namin. Pero wala kaming magawa. Wala pa kaming magawa guys. Kaya yan. At ito, kaya habang nandito pa ako, kaya i-PM nyo ga ako guys sa Ibaros, sa aking FB. Parang ang profile ko doon guys is ako at saka yung dalawa kong apo. Yan, at saka yung cover ko doon sa aking FB is ako at saka yung 4 ko na apo. Yan. PM nyo ako guys para sa inyong reservation kung gusto mong maghuli din ng Cebu. At kung mag-hire ka ng sasakyan, meron din akong sasakyan doon na gi-hire. Pero ang bayad sa sasakyan is depende sa pupuntahan nyo guys. At may sarili akong driver doon. Babae po yung driver ko. At dadalhin kayo kung saan kayo pupunta. Yeah. At kayo na mag-usap sa driver kung magkano yung rent sa sasakyan at saka yung kayo na ang mura lang kasi ang rent guys sa sasakyan. Kayo lang ang magpagasolina at sabay sa driver na 500. Oo, yun lang guys. Ganun lang. Depende sa saan kayo pupunta na lugar. Tsaka maraming papasyalan guys. Oo. Pwede kayong pumunta kayo sa guys sa Marabella. Oo, ang ganda doon sa Marabella guys. Maganda talaga doon. Kaya puntahan nyo na ang Marabella. Para siyang Boracay. Yan ang small Boracay sa Cebu. Ang ganda doon. Oo. Ang halos kalahati sa dagat is matuyo talaga guys. Kaya puntahan nyo na. Enjoy kayo. Kasi maganda din siya mabuhangin. Kagaya din sa sa Boracay yan. Malinis doon, malinis. Di ka matakot na maligo doon. Oo. Kaya dito na lang ako guys. Sana magustuhan nyo yung video kong ito. At ang hindi pa ka naka-like na and share and subscribe my channel. Bye for now.